Mga ka-Erts, mga solid supporters ng Mike Chris at ng Kalen Gap, huminto muna tayo sandali at huminga ng malalim. Kasi itong nakikita natin ngayon kay Mikoy, hindi ito simpleng eksena lang sa vlog, hindi ito drama, at lalong hindi ito palabas para sa views. Ito ay totoong larawan ng isang taong nagbigay ng sobra-sobra, hanggang sa sarili na niya ang naubos. Makikita mo sa mukha ni Mikoy, hindi kailangang magsalita, ramdam mo na agad. Yung mata niya, mabigat. Yung galaw niya, mabagal. Hindi dahil tamad, kundi dahil pagod na pagod na pagod na. Over fatigue. Sunod-sunod na gawain. Walang pahinga. Walang reklamo. Ang iniisip niya lang, kailangan masaya sila. Kailangan okay ang lahat. Sa Kalen Gap tahanan, hindi lang oras ang binibigay ni Mikoy, katawan, lakas, at puso ang puhunan. Kaya nung mapansin ng marami na may mga pasa ang kanyang katawan, may marka ng sobrang pagod, may bakas ng puyat at stress, natural lang na mangamba ang mga totoong nagmamahal. Kasi hindi biro ang ganyang kondisyon. Hindi yan arte. Hindi yan scripted. Yan ang epekto ng walang tigil na pag-alalay sa kapwa. At dito ko gustong linawin sa lahat, hindi kahinaan ang pagkapagod ni Mikoy. Sa totoo lang, patunay yan ng tunay na malasakit. Ang taong walang pakialam, hindi mapapagod. Ang taong hindi nagmamahal, hindi mauubos. Pero si Mikoy, inubos niya ang sarili niya para mapasaya ang supporters, para maibigay ang presensya niya, para maramdaman ng bawat isa na, nandito ako para sa inyo. Hindi lahat kayang gawin yan. Hindi lahat handang magsakripisyo ng pahinga para sa ibang tao. Kaya kung may makikita man tayong pasa sa katawan niya, huwag nating gawing tsismis. Gawin nating paalala, na ang mga taong nagbibigay ng liwanag, sila rin ay napapagod at kailangan ng pahinga. At saludo ako sa mga supporters na hindi agad humusga, kundi nag-alala. Yung mga nagsabing, magpahinga ka muna. Okay lang kahit wala munang content. Unahin mo ang kalusugan mo. Iyan ang totoong suporta. Hindi yung puro hingi ng saya, puro demand ng performance, kundi may malasakit sa mismong tao sa likod ng camera. Si Mikoy, hindi siya bumagsak. Napagod lang siya. At may malaking kaibahan yan. Ang bumabagsak, sumusuko. Pero ang napapagod, kailangan lang huminto sandali para muling tumayo ng mas matatag. Kaya sa puntong ito, ang mensahe natin ay malinaw. Mikoy, hindi ka nag-iisa. Hindi mo kailangang akuan lahat. Hindi mo kailangang pasayahin ang buong mundo kapalit ng sarili mo. Ang tunay mong supporters, nandyan hindi lang sa saya, kundi lalo na sa panahong kailangan mo ng pahinga. Ito ang unang yugto ng kwento, hindi ng paghina, kundi ng pag-unawa, pagdamay, at pagmamahal. Sa pagpapatuloy ng kwento, dito natin mas lalong makikita kung gaano kabigat ang pinasan ni Mikoy, at kung gaano rin siya kamahal ng mga taong tunay na nakakaintindi. Dahil matapos lumabas ang mga larawan at eksenang halatang halata ang sobrang pagod niya, biglang nagiba ang ihip ng hangin. Hindi ingay ang umalangaw-ngaw, kundi pag-aalala. Hindi paninisi, kundi pagdamay. Isa-isa, nagsalita ang supporters. Mga mensaheng hindi humihingi ng sayaw, hindi humihingi ng ngiti, kundi nagsasabing, Mikoy, pahinga muna. Andito lang kami. Hindi ka namin iiwan kahit magpahinga ka. At doon mo mararamdaman na ang binuo niya sa Kalen Gap tahanan ay hindi lang audience, pamilya. Pamilyang marunong maghintay, marunong umunawa, at higit sa lahat, marunong mag-alaga sa taong nagbibigay sa kanila ng inspirasyon. At hindi rin mawawala sa usapan si Krista. Tahimik man siya sa maraming pagkakataon, ramdam ng lahat ang kanyang pag-aalala. Hindi ito yung paeksena, hindi yung pang-content. Isa itong natural na reaksyon ng taong may malasakit. Yung titig na puno ng tanong. Yung katahimikang may bigat. Yung presensyang nagsasabing, nandito lang ako. Minsan, hindi kailangan ng maraming salita para iparamdam ang suporta, sapat na ang totoo. Sa gitna ng lahat ng ito, malinaw na malinaw ang isang bagay, si Mikoy ay hindi nagkulang sa pagmamahal, pero samobra sa pagbibigay. At ang katawan niya ang unang sumigaw. Yung mga pasa, yung pagod, yung mabagal na galaw, lahat yan ay paalala na kahit ang pinakamatibay, may hangganan din. At hindi kasalanan ng aminin na kailangan mo ng pahinga. Maganda rin makita na sa halip na pilitin siyang magpatuloy, mas pinili ng karamihan na protektahan siya. Dahil ang tunay na saya, hindi hinuhugot sa taong ubos na. Ang tunay na saya, binibigay ng taong buo, buo ang isip, buo ang katawan, buo ang puso.
Kaya kung may aral man itong pinagdaanan ni Mikoy sa Kalinggap tahanan, ito ay hindi tungkol sa kahinaan kundi tungkol sa balanse. Na ang pagtulong ay hindi dapat ikapahamak ng sarili. Na ang pagmamahal sa kapwa ay dapat may kasamang pagmamahal sa sarili. At na ang pahinga ay hindi pagtakas, kundi paghahanda. Sa huli, mas naging malinaw kung bakit patuloy siyang minamahal ng mga tao. Hindi dahil perpekto siya, kundi dahil totoo siya. Totoong napapagod. Totoong nagmamahal. Totoong nagbibigay kahit minsan sobra na. At ngayon, ang dasal ng lahat ay simple lang, na makabawi siya, makapagpahinga, at bumalik hindi dahil kailangan, kundi dahil handa na ulit siya. Mikoy, kung sakaling mapanood mo ito, hindi ka namin minahal dahil sa ginagawa mo. Minahal ka namin dahil sa kung sino ka. At sa bawat pahingang kukunin mo, andito lang kami, naghihintay, sumusuporta, at patuloy na naniniwala. Sa ikatlong yugto, dito na mas malinaw ang tunay na mensahe ng pinagdaanan ni Mikoy, hindi lang ito kwento ng pagod, kundi kwento ng pagbangon. Dahil matapos ang mga araw ng katahimikan, ng pahinga, at ng pag-aalala ng lahat, unti-unting nakita ng mga tao ang pagbabago. Hindi agad-agad, hindi minadali, dahil ang tunay na paggaling, hindi minamadali, pinapahalagahan. Makikita mo sa kilos ni Mikoy na mas maingat na siya ngayon. Mas tahimik, oo. Pero mas buo, yung mga mata niya, hindi na kasing bigat ng dati. May bakas pa rin ng pinagdaanan, pero may kasama ng liwanag. At doon natin maiintindihan na ang pahinga pala, hindi hadlang sa pagmamahal ng supporters, lalo pa nga itong nagpatibay. Ang mga pasa sa katawan niya, unti-unting nagiging alaala na lang. Alaala ng isang panahong samobra ang pagbibigay. Alaala ng sakripisyong hindi nakita ng kamera sa umpisa, pero naramdaman ng lahat sa huli. At sa halip na maging dahilan ng tsismis o panghuhusga, naging paalala ito sa buong komunidad, na ang mga taong nagbibigay ng saya ay tao rin, may hangganan, may puso, may katawan. Dito rin mas naging malinaw ang respeto ng Kalinggap tahanan kay Mikoy. Hindi siya pinilit, hindi siya ginawang obligasyon. Sa halip, binigyan siya ng espasyo, espasyong huminga, magmuni, at mag-ipon ng lakas. Dahil ang tunay na tahanan, hindi lang lugar ng pagtatrabaho, lugar ito ng pag-aaruga. At sa mga supporters, ibang klase ang ipinakita nilang pagmamahal. Walang reklamo, walang demand, walang, asa na ang content. Ang narinig lang ay, okay lang kahit wala ka muna. Mas mahalaga ka kaysa anumang palabas. Sa panahong iyon, napatunayan na hindi bilang ng views ang sukatan ng suporta, kundi ang kakayahang maghintay. Kung iisipin, mas lalo pang lumalim ang koneksyon ng lahat kay Mikoy dahil sa nangyari. Dahil nakita siya ng mga tao hindi bilang performer, hindi bilang idol lang, kundi bilang taong may pinagdadaanan. At doon pumapasok ang tunay na inspirasyon, hindi sa perpektong imahe, kundi sa katotohanang kahit mapagod ka, may mga taong sasalo sayo. Sa dulo ng lahat ng ito, ang mensahe ay malinaw. Hindi nasusukat ang kabutihan sa dami ng ginagawa, kundi sa tamang pag-aalaga sa sarili habang tumutulong sa iba. At si Mikoy, sa kanyang katahimikan at pahinga, ay nagbigay ng aral na mas malalim pa kaysa anumang sayaw o ngiti, na ang lakas ay hindi lang nasa pagbigay, kundi nasa kakayahang huminto kapag kailangan. Kaya sa mga patuloy na nagmamahal, patuloy na nagdarasal, at patuloy na sumusuporta, salamat sa inyo. Dahil sa inyo, ang pahinga ni Mikoy ay naging ligtas, naging makabuluhan, at naging simulan ng mas matibay na pagbabalik. At kapag dumating ang araw na muli siyang humarap, ngumiti, at magbahagi, alam nating hindi na iyon galing sa pagod, kundi galing sa buong pusong handa na ulit magbigay.